Ako po si Brother Christopher Sierra, 47 years old. Nakatira po sa Quezon City. Sa akin, nagkaroon na ako ng kaisipan. Alam ko na may Diyos eh. Murang edad pa lang ako eh. Mga 8 years to 9 years old ako eh. Alam ko na may Diyos. Sabi ko nga sa'yo, yung aking mga magulang ay Christian na din sila. Meron kaming Bible eh. Nagbubukas ako ng Bible, bagamat hindi ko naman nababasa lahat yun. Alam ko na may Diyos at alam ko na dapat gawin ang mabuting bagay at ano yung hindi dapat gawin. Masaya naman yung pag-aaral ko. Kaso habang nag-aaral naman ako, napapabarkada na ako. At 13 years old na ako, yung aking naging kaibigan, mas matanda sa akin, mas may edad sa akin. Kumbaga sa isang samahan, ako yung naging bunso kasi ako yung pinakabata eh. May mga bisyo na sila. Nandun na yung nagmamariwana sila, umiinom sila. Nakikita ko pa, nagda-drugs na sila, nagsisirop na sila. Hanggang isang araw, nagulat ako. Kasi yung bagay na ginagawa nila na yun, kasama na rin nila akong gumagawa. Natuto na rin ako ng mga ganong ginagawa. Yun yung impluwensya. Mas bata ako sa kanila, para bang nauuto nila ako eh. Kasi mula lang sa ano lang eh, patikim-tikim lang eh. Sinasabi ng kaibigan ko, parang sigarilyo lang yan. Diba? Parang sige, subukan mo. Pero hindi mo alam, pag nag-take ka na nun, iba na yung dating eh. Nagtitrip ka na eh. Mag-iiba talaga ang pakiramdam mo. Hanggang sa, syempre, umiinom sila ng alak. Nasubukan ko tumikim ng alak. Hanggang sa nagulat na lang din ako eh. Nagte-take na rin ako ng syrup na drugs eh. May pagkakataon talaga ako na bata pa ako na ganun na ako. Nagawa ko na yung bagay na yun. May parte na, teka lang, bakit ko nagawa yung mga bagay na to? May mga bisyo sila. Hindi lang kasi yung bisyo nila, hindi lang pagtitik ng droga eh. Pagsusugal din. Adik din sila sa pagsusugal. Siyempre, pag ikaw ay sugarol, kailangan mo ng pera. Gagawa ka ng masama para magkaroon ka ng pera, para mabigay mo yung luho mo. May nagtimbre, itong mag-asawa na to, na tuwing madaling araw, namimili, na idala tong pera. Ang usapan lang, sa aking naririnig sa kanila, hold upin lang. Walang usapan na ito ay papatayin. Ang alas 2 na madaling araw, pumunta na kami dun sa lugar na yon. Nung hinold up na nila yung tao, yung mag-asawa, nagsisigaw yung babae. Yung lalaki naman, dahil syempre, sundalo siya, laban siya. Syempre, mga kasama ko may baril, may panaksa. Tinuluyan nila, pinatay nila. Nandun din yung sinasabi mo na kung mag-iisip ka, takot. Siyempre, reaction mo yun bilang bata pa ako eh. Pero nakalimutan ko rin yun. Sumunod na araw, wala na, namura na sa isipan ko yun eh. Marami pa silang nagawa talaga na hindi talaga maganda. One time, nakitulog na ako doon sa pinaka-safe house namin. Si Uro, yung pinaka-leader, doon kami natulog. Nagulat ako dahil madaling araw. Ginigiba yung bahay, ginigiba. Tapos nakikita ko, daming ilaw. Yung dingding kasi ng pinaka-safe house, plywood lang. Pwede talagang pasukin, gibain. Nung nagiba na yung isang parte ng plywood, yung lawanet, natuklap na nila, nakita ko yung baril. Hindi lang isa. Nakikita ko ganun, ang dami. Yung pinakabahay, may taas. Pagtakbo ko pababa, ang dami pa rin pulis sa kabila. Wala talagang lulusutan. Hanggang sa napasok na kami, naka-order na kami. Pinusasan na siya. Nakita ko kung paano siya pinusasan. Pinadapa siya sa lupa. Ako naman, hindi naman ako sinaktan ng pulis. Ang problema, tinalian ako ng sinturon sa leg. Ang tinatanong sa akin, nasaan yung baril? Yung bahay na pinuntahan namin, kasi may silong yun. Nandyan yung isa namin kasama, nandyan po yung baril. Inakit na nila. Binitawan ako ng pulis. May silong yung bahay. Dumaan ako sa ilalim. Yung silong, mga ganyan. May hirapan siyang makahabol sa akin. Hindi na nila ako masundan, pinaplastan na nila ako. Lusot-lusot ako, dala-dala ko yung sinturon ng pulis. Ang laki, parang ginawa kong aso.
nalaman ng aking mahal na ina yun. Kasi dahil nung nakahuli kami, nakita ko ng mga kapitbahay namin, nagsilipan yung mga kapitbahay namin. Si Toper, kasama ni Doro. Dalawa silang nahuli doon. Pero ang ginawa ng mama ko dahil sa pag-alala sa akin, inalis ako doon sa lugar namin. Dinala ako sa ibang lugar. Baka nga bumalik yung mga pulis. Bumalik ako sa lugar namin. Pagkatapos noon, akala ko wala na. Naging 15 years old na ako, iba na yung bisyo. Nag-level up na. Magpupunta kami ng groto. Pagka tuwing mahal na araw, nakapaa, naglalakad. Alay-lakad, di ba, sa groto? Nakatake kami ng drugs, ng syrup. Tapos yung pinaka-tubig namin, chaser namin tinatawag, gin. Habang naglalakad kami, hanggang sa lumala pa ng lumala. May pinsan akong lumipat doon sa lugar namin. Niyaya niya ako na mag-shabu. Na nung natikman ko na yung shabu, iba pala, ang tama pala nun, hindi tamang hilo. Parang tamang speed ka. Yung tamang galaw ka, gusto mong magkakalikot, magano. Talaga, mabilis yung katawan mo. Tapos hindi ka pahilo. Tapos yung mata mo, dilat na dilat. Ganun na ganun yung mata mo, dilat na dilat. Nung natikman ko, nagustuhan ko, lagi ko nang inaaya yung ano ko. O sige, kuwari, 4 lang kami, 200 pesos lang, solve na kami. Hanggang sa ano na, yung dosage, pataas ng pataas. Pag naging bisyo mo yung shabu, hindi ka kasi talaga makakain. Ang gusto mo na lang, magshabu na magshabu. Pag nag-take ka sa gabi, ganit mga kuwari, mga alas 7 ng gabi, alas 6, hindi ka na makatulog niyan. Ganun. Sabi ko, sige, hindi muna ako magda-drugs ngayon. 1 linggo lang. Ando na naman uli, i-score na naman uli ako ng droga. Magsashabu na naman ako. Wala ako talaga panlaban para labanan ko yung bisyo ko. Wala kasi akong tulog. Walang kain. Parang nababaliw ka. Tamang hinala na ako pag may tumitingin sa akin. Para bang iniisip ko, may gagawin sa akin to. Sa bahay ako, nasa impluwensya ako ng droga. Hindi ko alam, yung aking mahal na ina pala ay pinapakiramdaman ako. Tumayo na yung mahal kong nanay. Tamang hinala ka na, para ka na nasisiraan ng ulo. Pero totoo talaga, yung diablo na talaga yun. Masamang espiritu na yun. Dumadating na sa akin yung pagkakataon na nagsawa na ako. Gusto ko na ng kapayapaan sa buhay ko. Hinahanap ko na yung kapayapaan. Pagpatuloy ko pa yung bisyo ko, parang pakiramdam ko hindi na magtatagal ang buhay ko. Bata pa ako, nandun na ako sa bisyo, kaya pakiramdam ko, yung parte ng mga katawan ko, damage na eh. Sinisira nun yung mga parte ng katawan mo eh. Iba na yung isipan mo eh. Magulo eh. Hinahanap ko na talaga sa buhay ko yung kapayapaan. Naalala ko, nung bata pa ako, siguro kung di ako nagkakamali, mga 7 years old ako. Kahit sa murang edad ko pa, natatandaan ko yun. Loton, yung lola namin, sinama kami doon. Mga ilan pala yung bilang ng kapatiran natin. Alam ko na Jesus Miracle Crusade na yun. Minamahal, kapag natanggap po si Kristo sa pamagitan ng pananampalataya, paniwala sa Ebanghelyo ng Kristo, mapatawad ang kasalanan mo. Ikaw ay ingatan ng Diyos. Ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Napapanood ko na yung banal na gawain natin. Channel 13. Mga bandang hapon yun, kung di ako nagkakamali. Basta't nagulat na lang ako.
Nagbihis ako, sumakay ako ng bus. Parang may nag-guide lang sa akin. Nakarating ako ng Baclaran, may gwardiya doon. Sabi ko, "Sir, saan po ba dito yung Cuneta Astrodome?" Sabi niya, "Ay, malayo pa dito. Lakadin mo pa doon." Lakad pa rin ako hanggang sa marating ko yung Cuneta Astrodome. Ang mahalapin nun mismo sa akin talaga ang nagdala sa bandang Lagawain. Dahil alam niya na hinahanap ko na siya. Pagpunta ko dun sa harapan ng Cuneta Astrodome, nagulat ako, ang daming kapatiran, mga nakaputi, nasa labas. Pagpasok ko sa loob, joyful song. Tapos pakita ko dami, puro nakaputi. Tuwan-tuwa ako. Tapos ang haba ng mga buhok. Ang saya nila, nagkakantaan sila ng joyful. I've been happy before, I'll be happy again. There'll be windows to fill the skies with silver linings again. He has promised to dry every tear from my eyes. I will trust him today, the skies are gray, I'll be happy again. Nang mga ako sa nakikita ko, yung puso ko na napakalungkot, naging masaya. Sa aking puso't isipan, walang kapayapaan. Para ako nagkaroon ng kapayapaan. Parang nagkaroon ako ng kapanatagan. Tuwan-tuwa ako, hindi ko na napansin yung oras. Hanggang madaling araw, hanggang nagsalita na, nag-preach na ang malapastor. But the moment of the Spirit of the living God, it will bear fruit. Iniibig mo ang Diyos, iniibig mo ang kaligtasan, iniibig mo ang katotohanan. You become over and above, below sin and death. Ikaw ay sa ibabaw ng kaligtasan ng kamatayan, sa ibabaw ng kaligtasan ng kasalanan. Hallelujah. For the Lord, the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from below sin and death. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At sinabi ni Malapastor, kung sino man yung mga baguhan, lumapit sa harapan. Hindi ako nahiya. Ginawa ko, ako pa yung unang-unang lumapit doon sa gitna. Tinanggap ko talaga ang mahal na nagpabautismo ako. Mayroong pagkakataon kasi na hindi ako nakakatulog. 4 na gabi na ako walang tulog. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Tapos nagulat ako, nung nagpabautismo ako, nang papauwi na ako, sumakay ako ng bus, nagulat ako na nakatulog ako sa bus. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven. Hanggang nakauwi ako sa amin, tulog ako maghapon. Tapos yun, kinakwento ko na sa aking magulang. Sabi ko, "Ma, yung ganda ng napuntahan kong gawain." Sabi ko, "Ma, ang saya dun." Sabi ko, nasumpungan ko na yung katotohanan. Yung tunay na gawain ng mahal natin. Tapos yung pinapatotoo ko na sa kanila na binago na ako ng mahal na Panginoon. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. And holder of my future days to come, Lord. Napatunayan ko talaga sa buhay ko yung pagbabago na sinasabi ng banal na kasulatan. Yung ipinapangaral ni Malapastor. Yung hinahanap kong kapayapaan, totally talagang nakamtan ko yung kapayapaan. Yung kagalakan talaga na naramdaman ko, kakaiba. Tunay talagang kagalakan. Presence is heaven. Tapos mismo yung mga magulang ko, sila yung naging witness. Nung nasave ako at nakita ng aking mga magulang yung tunay na pagbabago sa buhay ko, yun yung naging daan para yung mga mahal ko sa buhay, yung tatay ko, nanay ko, sumama na din sa amin. Yung aking kapatid ay sumama din sa banal na gawain, nagpabautismo rin. Naging patotoo, nakita nila talaga yung pagbabago sa buhay ko. Heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Ako'y naniniwala
na hindi kayang baguhin ng tao ang sarili niya. Maliban na lang kung ang Diyos na buhay talaga mismo, tunay ang magbabago sa kanya. Hindi ko akalain na magkaroon ako ng asawa, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng mga anak. Maswerte pa ako dahil napakabait niya, walang bisyo, matulungin, masipag, malalahanin. Ginagamit siya bilang security force, minsan ginagamit siya bilang mahayo kahit sa lugar. Pag nagsasampa po siya sa mga Bible study, anniversary, lagi po niya po akong kasama. Napakasaya ko po bilang asawa. Napatunayan ko sa gawain na to na ang Diyos talaga natin ay totoo. Nagbabago ng buhay ng tao. Bilang drug addict nakita ko talaga yung ginawa niya sa akin pagbabago Yung hindi basta-bastang pagbabago. Nagkaroon ako ng takot Hiniling ko kasi sa Diyos na ilagay niya sa aking puso yung tunay na pagkatakot sa Kanya. Kasi pagka nakamtan mo yun, yung tunay na pagkatakot sa Diyos, magmanifest yun sa'yo, magkaroon ka talaga ng pagbabago sa buhay. Kasi mamahalin mo ang Diyos Unti-unti nakita ko kung paano ko tinuturuan ng mahal na Panginoon, kung paano ko tinutuwid ng mahal na Panginoon. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, your presence is heaven to me.